Isang gabi ay may nakita ang sect leader ng Spirit Blade sect na si Limoto sa kanyang espada. Base dito ay may natitira na lang 3 hanggang 5 taon na kapayapaan at katapos ay mangyayari na ang Age of Mapo. Sakto namang narinig ito ng isang elder na si Ubo na hindi makapaniwala na paparating na ang Age of Mapo. Ilang sandali lang ay biglang may parang bulalakaw ang nahulog at kasabay nito ay may naramdaman din si Ubo na parang may humawak sa kanyang mukha. Ipinanganak na pala sa isang malayong nayon ang isang time-traveled soul at ito ay si Oreko. Makalipas ang 12 taon ay nagpasya si Oreko na pumasok din sa Spirit Blade sect bilang disciple. Ilang araw bago magsimula ang Celestial Gathering ay marami sa mga kalahok ang gustong manirahan sa VIP room na pinamamahalaan ni Ray. Dahil sa mga pasaway na gustong pumasok sa VIP room ay dumating dito ang 2 test administrator para balaan ang mga ito. Pagkaalis dito ng mga test administrator ay nagtanong kay Ray ang kalahok na si Kai kung ano ang requirements para makuha ang VIP room. Dito na sinabi ni Ray na kailangan umano nila ang special access ticket. Ngunit dagdag nito na nag-iisahan lang ang ticket na ito. Biglang dumating dito si Oreko dala-dala ang tinutukoy na ticket ni Ray kaya kaagad siyang pinapasok sa VIP room. Kinagabihan ay naisipan ni Kai na bisitahin si Oreko sa VIP room. Gusto niyang malaman kung paano nito nakuha ang special access ticket. Pero bago ito sabihin ni Oreko ay may gusto siyang hingin na kapalit. Ito ay magsilbi niyang alalay si Kai sa loob ng isang araw. Pumayag naman dito si Kai kaya dito na nagsimulang magkwento si Oreko. Nakuha niya umano ito sa isang matanda na parang naghahanap ng makakausap ngunit walang may pumapansin. Nilapitan niya ito at binigyan ng maiinom dahil baka nauuhaw na ito sa walang tigil na pagsasalita. Naalala ni Kai na ito din ang matanda na binigyan niya ng tubig. Pero ayon kay Oreko na may gusto pala ito sa isang tindera. Wala itong lakas na loob na lapitan ang babae kaya tinulungan niya ito. Sa sobrang tuwa ng matanda ay dito na nito ibinigay sa kanya ang ticket. Nakipagpustahan naman kay Ray ang isang sect elder kung makakaya ba umano niyang makabenta ng lagpas 100 na piraso ng radish sa loob lamang ng isang araw. Kampante si Ray na magagawa niya ito ngunit may kondisyon pala ito na dapat niya umanong taasan ang presyo kaya kinabukasan ay nahirapan siyang magbenta. Pagkalabas nila Oreko at Kai ay biglang dumating dito ang alalay ni Oreko na si Aochu para ipaalam kay Oreko na kinuha umano ng mga bandido ang kanilang mga gamit. Dahil kasama din dito ang kanilang pagkain ay inalok ni Oreko si Ray ng tulong sa pagbebenta ng mga radish kapalit ng pagkain nito sa loob ng 3 araw. Pumayag naman kaagad dito si Ray kaya inumpisahan na nila Aochu at Kai ang pagbebenta. Ngunit dahil sa sobrang mahal ng radish ay nag-alinlangan ang mga kalahok na bumili. Ilang sandali lang ay dumating dito si Oreko na kunwaring bibilhin lahat ang mga radish. Sinabi niya sa lahat na may kakayahan umano ang Kinray radish na ma-purify ang kanilang spirit base. Dahil sa epekto nito sa spirit base ay nagkakahalaga dapat ito ng 10,000 raya. Kaya hindi pwedeng palampasin ang pagkakataon na ito dahil sobrang mura na nito. Dahil dito ay nagkandarape kaagad ang mga kalahok na bumili dahilan para mabilis itong maubos. Kaya kinagabihan ay ipinaghanda sila Oreko ni Ray ng masasarap na pagkain at dinala na din ito ang pagkain para sa susunod na mga araw. Katapos ay may ibinigay din itong isang maliit na pouch na naglalaman ng isang susi at gold coin bilang pasasalamat. Makalipas ang 3 araw ay tumungo na sila sa paggaganapan ng unang pagsubok at ito ay sa Golden Bridge. Ayon sa mga test administrator na ang una nilang pagsubok ay kailangan nilang makatawid sa tulay na ito. Mabilis na kumilos ang mga alalay ni Banhao ngunit nakuryente lang sila dahil tanging mga nasa 12 taong gulang pababa lang pala ang pwedeng makatawid dito. Dahil dito ay nagsiuwian na lang ang mga kalahok na lagpas na sa 12 taong gulang. Nagsimula na sila Oreko na tumawid at ilang sandali lang ay nakisabay na din sa kanila si Kai. Habang namamroblema si Banhao na wala na siyang kasama ay napansin niya ang pouch na nahulog mula kay Aochu kaya pinulot niya ito. Ilang sandali lang ay unti-unti na din kumakapal ang hamog. Kaya ang iba sa kanila ay nagpasya na lang na umatras na dahil sa takot. Nang nasa kalagitnaan na sila ng tulay ay may nakita naman sila na fountain. Palaisipan sa kanila kung ano kaya ang silbi nito sa pagsubok dahil kailangan nilang magbayad ng ginto para makakuha ng tubig dito. Pagkadating dito ni Oreko ay nilagyan niya ito ng dumi at nagulat ang ibang kalahok nang maglabas ito ng ginto. Kaya naisip din kaagad ni Oreko na isang converter ng 5 elements ang fountain na ito. Naisip naman ni Shushin na posibleng parte ng pagsubok ang kumuha ng tubig dito para dalhin sa kabila. Dahil dito ay namroblema sila kung saan sila kukuha ng ginto kaya itinuro ni Oreko ang Golden Bridge.
Kaagad na nagsipagkuha ng ginto ang lahat habang ang ginamit naman nila Oreko ay ang gold-plated na container na ibinigay sa kanya ni Ray. Dito niya na napagtanto na posibleng may ugnayan si Ray sa Spirit Blade Sect dahil alam nito na magagamit niya ang container. Wala naman siyang kamalay-malay na nakamatsyag pala sa kanya ang nagdesenyo ng pagsubok para sa taon na ito na si Ubo. Ilang sandali lang ay naisip ng isang kalahok na buhatin na lang ang buong fountain ngunit natapon lang ang tubig kasama ang converter dahilan para bigla na lang maglaho ang tulay. Mabilis na umaksyon ang mga test administrator para iligtas ang mga nahulog habang ang iba naman ay kaagad na kumapit sa lubid. Nang mapansin na ito nila Oreko ay mabilis din silang tumakbo papunta sa kabila at matagumpay silang nakatawid. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa Togen Village. Gamit ang tubig na nakuha nila sa fountain ay ito ang nagsilbing susi sa gate. Masaya silang sinalubong ng mga mamamayan dito at pinaghanda ng masasarap na pagkain. Ngunit sa ibang kalahok ay halos puro gulay lang ang inihanda sa kanila. Dahil dito ay galit na galit kina Oreko ang tatlong magkakaibigan dahil sa masasarap na pagkain na inihain sa kanila. Nagpakilala ang isa dito na descendants ng Sha family at gusto sanang kunin ang pagkain nila Oreko. Ngunit nilait lang sila ni Oreko na mas lalo nilang kinainis. Lumapit dito si Shushin at ipinaliwanag sa lahat kung bakit masasarap ang pagkain na inihain kina Oreko kumpara sa ibang kalahok. Ito ay dahil sa dami ng tubig na nadala nila sa nayon na ito. Gusto naman ni Shushin na kilalanin si Oreko dahil tanging ito lang umano ang kalahok na wala siyang kahit anong impormasyon. Kaya tinanong na ni Oreko ang pangalan niya at nagpakilala naman siya bilang Crown Prince ng Diamond Country. Dito na din nalaman nila Oreko at Aochu na isang prinsipe pala ng anti-empire si Kai matapos itong sabihin ni Shushin. Kinagabihan ay napag-usapan nila Oreko at Kai kung ano kaya ang susunod na pagsubok. Ayon kay Oreko na simula pa lang na pumasok sila ng nayon ay ito na din ang pagsisimula ng kanilang pagsubok. At ito ay kailangan naman nila ngayon na makalabas dito kaya kinaumagahan ay tiningnan ni Aochu ang buong paligid ng nayon at tama nga ang hinala ni Oreko na wala silang makikitang daan palabas. Nilapitan siya ni Shushin at napag-usapan nilang dalawa ang mga hinala ni Oreko sa kasulukuyan nilang sitwasyon. Katapos ay ipinaalala din ni Shushin kay Aochu na simula umano nang umapak siya ng Golden Bridge ay kapantay niya na si Oreko bilang isang kalahok din. Dahil dito ay pwede niya nang gawin ang gusto niya at iwan si Oreko bilang amo niya. Kasalukuyan namang nag-iimbestiga din sila Oreko at Kai sa buong nayon. At base sa kanilang mga nalaman ay kakailanganin nilang makuha ang loob ng mga mamamayan dito para makalabas sila. Bukod dito ay kakailanganin din nilang magtrabaho o tumulong sa mga mamamayan dahil ito lang ang paraan para magkaroon sila ng makakain. Kinabukasan ay humingi ng tulong sa kanila si Banhao dahil siya ang pinagbuntungan ng galit ng asawa ng mayor matapos itong matalo sa pakikipag-away kay Ontryo na siyang nagkupkop sa kanya. Inaasahan na pala ito ni Oreko at ang misyon na nakikita niya dito ay resolbahin ang away ni Ontryo at ng asawa ng mayor. Habang abala ang ibang kalahok sa pagtulong sa mga mamamayan ay nireresolba naman ni Kai ang misyon sa tulong ni Oreko. Makalipas lang din ng 2 araw ay naresolba na ni Kai ang misyon. Dahil dito ay nabigyan siya ng clearance para makalabas na ng nayon. Pero kinagabihan bago ang kanyang pag-alis ay ibinigay niya kay Oreko ang pouch na naglalaman ng maraming pera. Nakita umano ito ni Banhao na nalaglag mula kay Aochu at nakapagtataka na may daladalang ganitong kadaming pera ang isang alalay lang. May hinala si Kai na posibleng hindi na ito tapat kay Oreko at nag-iisip na natumiwalag sa kanya. Kinabukasan ng makalabas na ng nayon si Kai ay dito na din napagtanto ng ibang kalahok kung ano ang dapat nilang gawin para makalabas dito. Habang ang iba ay abala sa iba't ibang misyon ay hindi pa din gumagalaw si Oreko. Kinausap siya ni Aochu dahil binigyan na umano ito ng clearance para makalabas ng nayon. Kunwari pa si Aochu na ayaw siyang iwan ngunit ito na pala ang matagal ng pinakahihintay nito na mangyari. Alam ni Oreko na gustong-gusto na ni Aochu na tumiwalag sa kanya kaya hinayaan niya na lang ito at ibinalik na din niya ang pouch na iniabot sa kanya ni Kai. Ngunit katulad ng ibang kalahok ay wala din itong kaalam-alam na may matagal na pala siyang pinaplano. Sa paglipas ng bawat araw ay may mga nakakakumpleto ng misyon habang ang iba naman ay bigo pa din. Hanggang isang araw ay nagulat na lang ang iba na naging aktibo na si Oreko. Maliban dito ay nagtataka din sila dahil kahit walang misyon sa isang pamamahay ay tinutulungan niya pa din. Nakikipagpalitan siya ng mga bagay na kailangan ng iba at sa pamamagitan nito ay nakasundo niya ang 120 mamamayan ng nayon. Hanggang sa isang araw ay nakausap niya ang pang 121 na mamamayan ng nayon na siyang nagpapanatili ng kaayusan dito. Alam niyang may misyon ito na maibibigay sa mga kalahok kaya ito ngayon ang plano niyang kumpletuhin.
Ayon dito na kailangan niya umanong magbigay ng pera dito ngunit hindi ang normal na pera lang kundi ang pera na siyang ginagamit sa nayon na ito. Dito niya na naalala ang mga laman ng pouch na ibinigay ni Ray. Una niyang naisip na ibigay ang gold coin dahil may kutob siya na galing din ito sa nayon na ito. Pero nagbago ang kanyang isip at mas pinili na lang na ibigay ang susi. At tama nga ang hinala niya at ito ang dahilan kaya inihatid na siya nito palabas ng nayon. Nakausap naman ito si Ubo at dito na ito nagtanggal ng mask na siyang si Ray pala. Pero may kutob si Ray na siguradong alam na din ni Oreko ang totoo na siya ang nasa likod ng maskara. Nakarating si Oreko sa lugar kung saan nila makukuha ang kanilang gantimpala. At dahil malaking puntos ang nakuha niya sa nayon ay nabigyan siya ng mga magagandang item. Kasalukuyan namang nakikipaglaban si Kai sa isang halimaw at dumating din dito si Aochu. Kasama din pala nito sila Shushin at napansin nila na para mas lumaki palalo ang halimaw. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Oreko kaya nagtaka sila Kai na mabilis lang siyang nakarating dito. Isa pala sa nakuha niyang gantimpala ay ang Cloud Stepping Shoes kaya kahit ang mga clan elders na nakamatsyag sa kanila ay nagtaka. Nang makita niya ang halimaw ay inilabas niya na ang Mystic Frost Sword dahilan para magulat din ang mga clan elders kung paano ito nasaali sa mga gantimpala. Naisip ni Ubo na posibleng napakalaking puntos ang nakuha ni Oreko kaya binigyan siya ng ganitong item. Pero ang ipinagtataka niya ay kung paano nakontrol ni Oreko ang dalawang makapangyarihang item. Kaagad na inatake ni Oreko ang halimaw at mabilis lang din niya itong natalo. Dito na din biglang napalitan ng maaliwalas na panahon ang malakas na buhos ng snow kanina. Ngunit nasira naman ang Mystic Frost Sword kaya kaagad na nagpakita sa kanya si Ubo para pagalitan siya. Maliban sa nasira niya ang espada ay nasira niya din pala ang 4 Grand Barriers at dahil din sa kanya ay nakapasa tuloy silang lahat na nagpasira sa mga plano nito. May hinala ito na may tinatago siya kaya hinalugad nito ang kanyang damit at nakuha nito ang Golden Stamp. Balak sana nito na pagkaperahan ng Golden Stamp ngunit bigla namang may kumuha dito at nang hinabol ito ni Ubo ay si Lemoto pala ito. Ito naman ngayon ang nagsermon kay Ubo dahil sa mga nangyari. Katapos ay ipinatawag nito ang ibang sect elders para magpulong sa kung anong gagawin sa mga pumasa. Alam nila na hindi nila kakayanin na hawakan ang 15 bagong disciples. Dahil dito ay napagpasyahan nila na magsagawa na lang ng bagong pagsusulit. Makalipas ang ilang minuto ay pinapasok sa isang silid ang mga kalahok kung saan naghihintay ang mga sect elders. Titingnan dito ang kanilang disposition at ang 3 kalahok na mapipili ng mga elders ang siyang magiging bagong core disciples ng Spirit Blade Sect. Nang mag-umpisa na sila ay nauna si Shushin na sinundan ni Aochu at ng ibang kalahok. Nang sumalang na si Oreko ay nagulat ang mga sect elders sa nakita nila. Hindi nila akalain na makikita nila kay Oreko ang legendary Raikon. Makalipas ang isang oras ay ipinaalam na sa kanila ni Ruri ang 3 kalahok na napili ng mga sect elders. Una sa listahan ay si Shushin at sunod na tinawag ay si Banhao. Para sa ikatlong kalahok ay marami ang umaasa na si Oreko na ito ngunit nagulat silang lahat ng si Aochu ang tinawag. Pagkalabas ng ibang kalahok ay ipinaalam ni Ruri kina Kai at Oreko kung bakit sila hindi napili. Para kay Kai ay dahil umano ito sa property ng kanyang Raikon na hindi kayang ma-maximize dito sa Spirit Blade Sect kaya masasayang lang kung tatanggapin siya dito. Ngunit sigurado umano na hindi siya tatanggihan ng ibang clan at magpapadala na lang din sila ng recommendation letter sa Manpo Sinmon. Para naman kay Oreko ay may spirit quality siya na Heaven Spirit na bihira lang sa lahat. Katulad ito sa legendary emperor na si Qin Shi Huang na noong panahon ay kinikilalang pinakamalakas sa buong mundo. Ngunit nang magsimula ang Age of Mapo ay halos wala nang masyadong may nagtataglay nito kaya nakalimutan na din kung paano linangin ang Qin nito. Ang problema pa ay wala din silang mairerekomenda na ibang clan na pwede niyang pasukan. Pero ayon umano kay Elder Count ay pwede siyang magsilbing good luck charm ng Spirit Blade Sect dahil taglay naman niya ang ancient legendary Raikon. Naisip ni Oreko na tanggapin na lang ito ngunit ayon naman kay Ubo na sa pamamagitan nito ay walang makukuhang kapalit ang sect sa kanya at sa halip ay magiging dagdag lang siya sa papakainin. Nakuha niya kaagad ang gustong ipahiwatig nito na parang humihingi ito ng kabayaran kaya inilabas niya ang gold coin na ibinigay ni Ray. Nagulat ang mga elders kung paano napunta sa kanya ang gold coin na ito na tinatawag na Shungozen. Nalaman ni Lemoto mula kay Ubo na ibinigay pala ito ni Ray kay Oreko bilang kabayaran sa pagtulong nito sa pagbebenta ng mga radish. Kaya dali-daling hinila ni Lemoto si Ubo at dito niya na nalaman na hindi pala si Aochu ang inirekomenda ni Ray. Kaya pala nagtataka siya kung bakit inirekomenda ni Ray ang nasa Sanpin Raikon. Pagkabalik nila ay binigyan nila ng isang kahilingan si Oreko bilang nakagawian ng sect sa mga nakakahawak ng Shungozen.
Naisip ni Oreko na hilingin ay gawin na lang siyang successor disciple. Pero dahil abala sa kanya-kanyang disciple ang ibang clan elders ay pinili na lang ni Lemoto si Ubo na siyang magiging mentor ni Oreko. Hindi na nakatanggi pa dito si Ubo dahil wala din naman siyang hinahawakang disciple. Katapos nila dito ay nagpaalam na din si Kai para tumungo na ito sa Manpo Sinmon. Habang ang ibang kalahok naman na hindi pinalad ay kinuha ng mga malilit na sect. Tumungo na din sila Oreko sa tinitirahan ni Ubo na siyang magiging tahanan na din ni Oreko. Unang pinagawa dito kay Oreko ay mag-take muna ng aptitude test. Makalipas ang ilang minuto at habang isinasagawa na ito ni Oreko ay napansin kagad ni Ubo ang talento niya. Pero inaasahan na din niya ito sa isang nagtataglay ng Celestial Spirit Base. Sa makalipas na 2 taon simula nang mapunta si Oreko dito ay araw-araw siyang tumatakbo tuwing umaga. Katapos nito ay nagbababad din siya sa medicine bath na inihanda ni Ubo para sa kanya. 2 taon na din siyang pumapasok sa Cloud Crossing Halls kasama ang ibang disciples para mag-aral sa math, minor languages, history at mechanisms of cultivation. Katapos ng kanilang klase at habang pauwi na siya ay nagkita sila ni Ray na may dalang pagkain para sa kanya. Katapos niyang kumain ay nagpasya si Ray na turuan na din siya sa martial arts. Tinatawag ito ni Ray na Dragon Subdual Palms Technique kung saan may lumalabas na napakalakas na puwersa mula sa palad ng taong gumagawa ng teknik na ito. Matapos itong maipakita ni Ray ay kaagad namang nag-umpisa si Oreko na pag-aralan ito. Makalipas ang ilang oras ay nararamdaman na ni Oreko ang ki sa kanyang katawan. Dahil dito ay matagumpay niyang nagawa kaagad ang Dragon Subdual Palms Technique. Sinabihan siya ni Ray na kung 2 beses niya itong pag-aaralan sa loob ng isang araw ay siguradong maaabutan niya si Shushin sa cultivation nito. Pagkadating niya ng bahay ay wala pa din dito si Ubo at alam niyang nag-iinom na naman ito. Ngunit makalipas ang ilang oras ay nasa tabi niya na ito kaya kaagad siyang bumangon. Dahil umaga na din ay nagpasya na lang siyang magsanay ng Dragon Subdual Palms Technique kaya nagtaka si Ubo kung sino ang nagtuturo sa kanya ng martial arts. Nang mabanggit niya na mas marami pa siyang natututunan sa taong ito sa loob lamang ng isang araw kaysa sa 2 taon niya kay Ubo ay nagalit si Ubo at sinabihan siya na iharap niya umano dito kung sino man itong nagtuturo sa kanya. Kung matalo umano si Ubo ng taong ito ay hahayaan na nito si Oreko sa anumang gusto niyang gawin. Pinuntahan naman ni Oreko si Ray para ipaalam dito ang mga sinabi ni Ubo. Sa una ay ayaw itong patulan ni Ray ngunit dahil sa mga nakakainsultong sinabi umano ni Ubo sa kanya ay nagalit tuloy ito at nagpasya na puntahan si Ubo. Pagkadating nila sa bahay ni Ubo ay dito lang nalaman ni Ubo na si Ray pala ang nagtuturo kay Oreko. Nang mag-uumpisa na ang kanilang laban ay nagpalabas ng matinding oras si Ubo kaya naramdaman ni Oreko sa unang pagkakataon ang taglay na lakas ng isang nasa Jindan stage. Ngunit gayon pa man ay hindi man lang nagpakita ng pagkabahala dito si Ray. Naunang umatake si Ubo at dito na sila nagpalitan ng kanilang mga atake. Hanggang sa madaganan ng bato si Ubo na nagdahilan sa agaran niyang pagkatalo. Dahil dito ay kailangan niya ngayong sundin kung ano man ang gusto ni Oreko. Kaya hiniling na ni Oreko na sana ay magseryoso na umano ito sa pagtuturo sa kanya. Dito na sinabi ni Ubo na matagal na umanong nag-umpisa ang pagsasanay niya kay Oreko sa pamamagitan ng medicine bath na 2 taon na din niyang ginagastusan. Kaya nalaman din ni Ray na ito pala ang dahilan bakit naging maayos ang pangangatawan ni Oreko na siya ding dahilan kaya mas mabilis din itong natutunan ng teknik na itinuro niya kahapon. Ayon naman kay Ubo ay gusto niya na maging handa ang katawan ni Oreko sa Amorphic Bones Technique. Dahil nakikita niya na ngayon ang epekto ng medicine bath ay nagpasya na siyang umpisahan na ang pagsasanay ni Oreko sa Amorphic Bones Technique. Pero bago pa man sila mag-umpisa sa aktual na pagsasanay ay ipinaliwanag muna ni Ubo kung ano ang teknik na ito. Ayon sa kanya na sa 9 regions ay ang kanyang Amorphic Technique lang ang sigurado siyang gagana sa spirit base ni Oreko. Dahil parang trial and error ang progreso ng kanyang cultivation ay itong Amorphic Technique ang magsisilbi niyang main source ng direksyon at momentum. Dito na napagtanto ni Oreko na kaya pala si Ubo ang pinili ni Lemoto na maging mentor niya. Nang mag-umpisa na ang kanilang pagsasanay ay naranasan ni Oreko ang sobrang sakit na naidudulot ng teknik sa kanyang katawan. Pero makalipas lang din ng 3 araw ay nakumpleto niya na ang first stage ng Amorphic Bones. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay dito kasabay din ang pag-aaral niya. Tuwing umaga ay nasa Cloud Crossing Hall siya para mag-aral at sa gabi naman ang kanyang pagsasanay sa Amorphic Technique. Makalipas ang 1 buwan ay narating niya na din ang 3rd stage ng Amorphic Bones. Naisip niya na parang bumagal ang kanyang progreso pero ayon kay Ubo ay normal lang ito. Ngunit pinoproblema naman niya ngayon ay parang nawala ang natutunan niyang teknik mula kay Ray.
Naisip ni Ray na baka na-overwrite ito ng Amorphic Bones dahil ito ang kadalasan na nangyayari sa isang teknik kapag may natutunan na iba pang mas malakas na teknik. Dahil mas malakas ang Amorphic technique sa martial arts ay posibleng ito ang nangyari. Nakiusap naman si Oreko na turuan na lang siya ng iba pang teknik na siguradong hindi mawawala kahit nagsasanay siya sa Amorphic technique. Dahil natutuwa din si Ray na turuan si Oreko ay naisip niya na turuan ito ng teknik na tinatawag na untangling steps. Sa pamamagitan ng teknik na ito ay mapapadali niya ang kanyang pagtakbo at pag-akyat. Mabilis namang natutunan ni Oreko ang basics ng teknik na ito sa loob lamang ng isang araw. Kaya pinayuhan na lang siya ni Ray na ulit-ulitin na lang ang pagsasanay dito. Maliban dito ay binigyan din siya nito ng bagong training partner. Kinabukasan ay pumunta siya kay Aya para mag-order ng pagkain. Dahil ang bagong partner pala na sinasabi ni Ray ay isang oso na pinapakain niya muna bago sila mag-umpisang magsanay. May pinuntahan naman ng mga goblin si Aochu para bugbugin. Katapos ay pinakain niya ito para kilalanin na siyang amo ng mga ito. Isang gabi pagka-uwi ni Oreko ay naabutan niya si Ubo na seryoso habang nagbabasa. Dahil umano sa malapit niya nang maabot ang 8th stage ng Amorphic Bones ay may isang item itong gustong ipakuha sa kanya at ito ay ang Sanguine Berry. Karaniwang ginagamit ito katapos ng Foundation stage pero magagamit din niya umano ito. Matatagpuan ito sa Azure Cloud Peak ngunit tanging may mga disciples lang na may mabababang level ang kayang makapunta sa kinaroroonan nito. Sakto namang may magaganap na Azure Cloud Peak trial sa susunod na linggo kaya nagpasya si Oreko na sumali dito. Matapos niya itong maipaalam kay Gako ay pinuntahan naman niya si Ray para manghiram ng sandata na magagamit niya pagpunta sa Azure Cloud Peak. Kinuha ni Ray ang isang espada na kayang gumawa ng skill set na tinatawag na Cloud Sword. Tinuruan din siya nito tungkol sa mga Cloud Sword skills. Makalipas ang isang linggo ay nagtipon-tipon na ang mga disciples na sasama sa Azure Cloud Peak. Maliban kay Gako ay kasama din nila si Kako para gumabay sa kanila. Napansin nila ang kakaibang kulay ng uniforme ni Aochu na ayon naman kay Aochu ay baka dahil nasobrahan lang ito sa laba. Ngunit sinadya niya pala ito para maging kapansin-pansin siya dahil naiinggit siya sa uniformeng suot ni Oreko. Pagkadating dito ni Oreko ay pumasok na sila sa Azure Cloud Peak. Wala silang kaalam-alam na pinasabay pala ni Aochu ang mga goblins sa kanya. Pagkadating nila sa Azure Cloud Peak ay mabilis din na nagsitakbuhan ang mga ito para magtago. Plano nila ngayon na makatawid ng Full Moon Valley papunta ng Azure Dragon Gorge sa loob ng 3 araw. Makalipas ang ilang oras na pagtakbo ay napansin na ni Gako na hinihingal na ang iba sa kanila. Ngunit nagulat siya na nagagawa ni Oreko na makipagsabayan sa kanya. Pagsapit ng tanghali ay nagpasya si Gako na magpahinga muna sila at kumain na din. Ayon kay Gako na maraming prutas ang pwede nilang makain sa lugar na ito. Nang makita ni Banhao ang parang red berries ay kaagad niya itong kinain ngunit isa pala itong red bramble. Mabilis namang nakakuha si Oreko ng mga prutas na pwede nilang kainin at ito ang pinagsaluhan nila. Kumuha si Aochu ng maraming prutas kaya nagtaka si Oreko na ganun nakalakas kumain si Aochu. Ngunit para sa mga goblins pala ang mga prutas na kinuha niya. Ilang sandali lang matapos nilang kumain ay naramdaman nila na may paparating. Binunat ni Oreko ang kanyang espada para subukan na kalabanin ito. Ngunit isa lang pala itong Bugetsuko na may level na 1.4 kaya nakipaglaro lang dito si Oreko. Nang makita ni Aochu ang signal ng goblin ay napaisip na siya sa mga gagawin niya. Kaya nang mapansin na nila Gako ang mga goblins ay kaagad siyang umaksyon para magmukha siyang bayani. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang halimaw. Mabilis siyang itinulak ni Gako at inatasan nito si Kako na protektahan ang ibang disciples habang pinipigilan nito ang mga halimaw. Pero napahinto sila nang harangan naman sila ng isang tubo Justiga. Nilapitan nito ni Oreko at inasar kaya nagalit ito at umatake. Mabilis na lumikha ng barrier si Kako para maproteksyonan silang lahat dahil alam niyang napakalakas nito. Pero nagulat na lang siya nang makita si Oreko na nakatayo pa din sa harapan ng halimaw na parang hindi lang naaapektuhan. Ilang sandali lang ay inumpisahan na itong bugbugin ni Oreko kaya natulala na lang sila Kako. Nang papalapit na sa kanila sila Gako ay inutusan ni Oreko ang tubo Justiga na atikihin ang mga humahabol kay Gako. Dahil dito ay patawa-tawa na lang si Oreko na pare-parehong walang nagawa sa kanya ang mga halimaw. Napagdesisyonan nila Gako at Kako na kanselahin na lang ang trial at tumawag na ng Elder. Nang gagawin na sana ito ni Kako ay pinigilan siya ni Oreko dahil balak pala nito na si Ubo ang kanilang papuntahin dito. Binigyan sila ni Ubo ng mga magagamit nila papunta sa Chisohyo. Habang sila naman umano ni Oreko ay magpapaiwan dito para harapin ang iba pang mga halimaw at mag-imbestiga para na din hindi na maging sagabal pa ang mga ito sa mga susunod pang trial.
Naniwala naman sa kanya sila Gako at walang kaalam-alam ang mga ito na paraan lang pala niya ito para makapanguha ng mga halamang gamot dito. Katapos nilang makapanguha ng mga halamang gamot ay nagpadala si Ubo ng sulat sa clan leader para humingi ng tawad sa ginawa niya at magpapakalayo umano muna siya para pagbayaran ang nagawa niyang kasalanan. Nahihiya naman si Elder Ryuken kay Elder Sichi dahil sa kanya ipinagkatiwala ang Asher Cloud Peak. Nang tinawagan nila si Elder Sichi ay hindi naging problema dito ang ginawa ni Ubo. Iniwan naman ni Ubo kay Oreko ang mga libro na kakailanganin ni Oreko para sa susunod na hakbang sa kanyang pagsasanay sa Amorphic Bones Technique. Isang araw habang nagbababad siya sa medicine bath ay binisita siya nila Gako. Gusto ng mga ito na pasalamatan siya sa ginawa niya nung trial. Pagkaalis ng mga ito ay nagulat siya na nandito pa pala si Banhao. Nakiusap ito sa kanya na turuan niya umano ito sa mga teknik sa espada. Hindi naman ito naging problema sa kanya basta mapapanatili ni Banhao na sekreto ang anumang maituturo niya dito. Habang nagsasanay na sila ay nakita niya kaagad kung ano ang kulang kay Banhao. Dahil dito ay gumawa siya ng paraan para mapagamit ito ng Rakenhall swordplay. Nilait niya ito at dinamay niya na din pati ang ama nito kaya sa galit nito ay aksidente itong nakagamit ng Dark Steel Sword skill. Dahil dito ay tuwang-tuwa din siya sapagkat nasubukan niya din ang tinatawag na Musoken Kosta. Nabasa niya ang tungkol dito sa librong iniwan ni Ubo at alam niya na perpekto para dito ang mga atake na matatanggap niya mula kay Banhao. Dahil dito ay ipinagpatuloy niya lang ang ginawa niya kay Banhao at nang matapos sila ay umabot sa 20 Dark Steel Sword skill set ang nagawa ni Banhao. Ramdam naman niya ang epekto nito sa kanyang katawan at naisip niya na ito siguro ang pruweba na narating niya na ang 8th stage ng Amorphic Bones. Kinagabihan ay pinuntahan niya si Ray para humingi ng tulong dito sa Inner Observance. Kaya sa tulong nito ay nagagawa niya na ang Inner Observance dahilan para makita niya na din ang parang mga daanan sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang isang buwan ay naging matindi na ang pagsasanay nila ni Banhao dahil sa patuloy din na paggaling ni Banhao. Pagka-uwi niya ay pinasubukan ulit sa kanya ni Ray ang Inner Observance at sa pagkakataon na ito ay may mga nakikita na siyang mga rising pillars at ang iba dito ay kumikislap. Ayon kay Ray na ang mga pillars na ito ay ang kanyang mga bones at ang mga kumikislap ay ang progreso ng kanyang cultivation. Isang araw ay naisipan ni Oreko na isama si Banhao papunta kay Ray. Pero dahil sarado ang kainan ni Ray sa araw na ito ay sa VIP room sila tumambay. Sinabi ni Oreko sa kanila ang plano niyang bumalik muli ng Asher Cloud Peak bilang challenge mode at gusto niya na sumama din ang mga ito sa kanya. Sa una ay hindi muna naging interesado dito si Ray ngunit nang mabanggit ni Oreko ang tungkol sa maraming divine grass at iba pang medicinal materials na pwede niyang maibenta ay mabilis na nagbago ang kanyang isip. Pumunta kagad si Oreko sa Spirit Lake Peak para magpa-approve ng permission form. Dahil wala silang kasamang nasa Tier 6 ng Key Gathering Stage para magsilbi nilang leader ay hindi ito inaprubahan. Ngunit may nakahanda na pala siyang ibang plano kaya matagumpay niya itong napasilyuhan. Habang tinitingnan niya ang permission form ay dito lang niya napagtanto na hindi pa pala niya alam ang apelyido ni Ray. Nang magkasama-sama na silang tatlo ay tinanong niya si Ray sa apelyido nito ngunit hindi pa din ito nagsabi ng apelyido nito at tanging Ray lang ang pinapalagay nito sa permission form. Wala nang nagawa pa dito si Oreko at tumungo na sila sa Asher Cloud Peak. Sinalubong naman nila Lemoto si Elder Sichi mula sa 3 taon na paglalakbay nito sa iba't ibang lugar. Pagkadating ni Elder Sichi ay ibinalik kaagad ni Elder Ryuken ang Asher Cloud Peak. Napansin naman ni Sichi na parang may tao sa Asher Cloud Peak. Nagulat si Lemoto nang makita si Ray na kasama si Oreko kaya naisip din niya kaagad kung ano ang posibleng gawin ng mga ito. Unang nakita nila Oreko ay ang Carmine Berry ngunit may nakabantay itong ahas. Bigla itong umatake sa kanila kaya kaagad na itinulak ni Ray sila Oreko at Banhao. Kahit na napuruhan si Ray ay mabilis itong bumangon para iligpit ang ahas. Dahil hindi man lang naapektuhan si Ray sa ginawang atake ng ahas ay nasabi ni Banhao na baka totoo ang sabi-sabi na anak nga talaga ito ng sect leader. Dito na inamin ni Ray na anak nga talaga siya ng sect leader. Ilang sandali lang ay pinadalhan si Oreko ng summoning charm mula sa sect leader. Kaagad naman siyang bumalik para pumunta ng Spirit Lake Peak. Nandito din ang ibang elder at si Elder Sichi kaya dito niya na din ito nakilala. Si Elder Sichi pala ang dahilan bakit siya ipinatawag dahil gusto siyang makita nito. Ito ay dahil bukod sa siya ang kilalang legacy disciple ay disciple din siya ni Ubo na siyang malapit din dito. May ibinigay ito sa kanya na Cloud Fusion Pill na galing pa sa malayong lugar. Katapos ay sumama ito sa kanya pabalik ng Asher Cloud Peak. Nang malaman nito na may kinuha silang Carmine Berry ay tinulungan din sila kung paano ito linangin ng maayos.
Kinagabihan ay nagkausap silang dalawa ni Oreko at napag-usapan nila ang estado ng cultivation ni Oreko sa amorphic bones technique. Gamit ang inner observance ay nakita din nito ang mga golden pillars sa kanyang katawan. Nakita din nito ang mga yellow fluids na nabubuo mula sa pagsasama-sama ng ki. Sa ngayon ay kailangan niya munang makabuo ng real bones mula sa yellow fluids na ito para makabuo din ng amorphic swords. Naglabas ito ng alchemy furnace na naglabas ng isang golden pill na makakatulong umano sa kanya. Nang ginamit niya na ito ay naramdaman niya kaagad kung gaano katindi ang epekto nito sa kanyang katawan. Kinabukasan ay nalaman niya mula kay Aya na nakabalik na si Ubo ngunit kasalukuyan itong question nila Elder Ryuken at Elder Hokako dahil may gulo na naman itong kinasangkutan sa ibang sect. Pagkadating niya sa Spirit Lake Peak ay nalaman niya mula kina Kay na andito din pala ang mga taga-Saikyo sect na siyang nagrereklamo kay Ubo. Kasalukuyan itong kapulong nila Lemoto at ng ibang sect elders. Matapos naman ang pagtatanong nila Ryuken kay Ubo ay nalaman nila kung ano ang mga nadiskubre ni Ubo. Kailangan na lang nila ngayon ay maipakita ito kay Lemoto para ito na ang magdesisyon. Nang magkausap sila Ubo at Oreko ay naikwento ni Ubo ang mga nangyari sa kanya. Tungkol ito sa isang bagong sect na tinatawag na Thousand Spirit. Sinasamantala ng mga ito ang paggamit ng slogan na Cultivation for All para kumita ng maraming pera. Isang araw ay nakaharap niya ang ibang disciple ng sect na ito na pare-pareho lang din niyang binugbog. Katapos ay nakalaban din niya ang isang elder dito na mabilis lang niyang natalo. Ngunit nakialam na ang elder ng Saikyo sect na si Shinhao. Nang maipakita na kay Shinhao ang mga impormasyon na ibinigay ni Ubo ay nagreklamo ito kaagad dahil pinapaboran umano nila Lemoto si Ubo. Hindi nito matanggap na mas pinaniniwalaan nila Lemoto si Ubo. Nagkakaisa naman ang mga elder para panigan si Ubo na kahit sila Ryuken at Hokako na hindi nito kasundo ay naniniwala din sa mga sinabi nito. Binalaan sila ni Shinhao na makakalaban umano ng Spirit Blade sect ang Saikyo sect ngunit napatawa lang dito si Lemoto dahil alam niyang hindi susugal ang Saikyo sect para lang sa isang katulad kay Shinhao. Biglang dumating dito si Ubo para hamunin na si Shinhao sa isang laban para matapos na ito. Ang matatalo sa laban na ito ay kailangan umamin at kailangan din ibigay ang mga mahahalagang bagay nito sa mananalo. Pumayag kaagad dito si Shinhao dahil sa isip-isip niya ay nasa Jindan stage lang si Ubo kaya mas mataas ang level niya dito. Nang inilabas niya ang kanyang Kenzakan na kilalang may napakalaking halaga ay natuwa si Ubo dahil pagkakaperahan niya na naman ito. Dinala silang lahat ni Lemoto sa paggaganapan ng laban kaya nagulat si Shinhao sa ginawa nito. Nasa Andoko Tendai pala sila na siyang pinakamalaking arena ng Spirit Blade sect. Ilang sandali lang ay napansin na din sila ng ibang disciples na nasa baba. Nandito din si Oreko para pangunahan ang pustahan sa labanan. Pagkaumpisa ng laban ay ginamit ni Shinhao ang Kenzakan para baguhin ang hitsura ng entablado. Katapos ay sinundan niya na ito ng kanyang atake ngunit madali lang itong nasangga ni Ubo. Muli siyang umatake na napigilan din ni Ubo at sa sumunod niyang atake ay dito na nasira ang sandata ni Ubo. Pero nagulat siya na mabilis lang nakalikha ng bagong sandata si Ubo. Dito na siya napaisip kung isa lang ba talagang Jindan si Ubo. Sinubukan niyang gumamit na ng kidlat pero hindi pa din ito umubra. Dahil dito ay sumugod na siya at nagpalitan sila ng atake ni Ubo. Hanggang sa ibinuhos niya na ang lahat niyang lakas ngunit nanaig pa din ang lakas ni Ubo. Alam niya sa sarili niya na hindi niya na kaya pang lumaban kaya tinanggap niya na lang ang kanyang pagkatalo. Dahil dito ay ibinigay niya ang Kenzakan kay Ubo at umalis na din sila dito. Ngunit ilang sandali lang ay nakasalubong naman nila ang isa pang elder ng Saikyo sect na si Doni. Ininsulto nito si Shinhao sa pagkatalo nito kaya sa galit ni Shinhao ay sinugod niya ito ngunit naunahan lang siya. Hindi na siya nakapalag pa dito kaya ginawa siyang asno nito. Pinabalik ni Doni sa Saikyo sect ang dalawang disciple ni Shinhao habang siya naman ay nagpaiwan muna dito para mag-imbestiga. Tinawag niya ang dalawa niyang disciple para mag-imbestiga at hanapin na din ang pinakamalakas na cultivator ng Spirit Blade sect. Katapos ay nagpadala siya ng sulat kay Lemoto na may kasamang supot. Nang tiningnan nito ni Lemoto ay nagulat siya sa nilalaman nito. Habang nag-iimbestiga na ang mga disciple ni Doni ay nakita nila si Oreko. Dahil sa suot ni Oreko ay alam nila na isa itong successor disciple kaya nagpa siya sila na sundan ito. Nang makarating sila sa kagubatan ay biglang nawala si Oreko at bigla silang inatake ng Bugetsuko. Katapos ay dito na nagpakita si Oreko na kanina pa pala alam ang ginagawa nilang pagsunod. Dahil alam ni Oreko na mga taga-Saikyo sect sila ay nagpa siya silang labanan na lang si Oreko ngunit madali lang silang natalo. Kinagabihan ay nag-report sila kay Doni kaya nagpa siya si Doni na bumalik ng Saikyo sect pero ipinagpatuloy pa din niya sa kanyang mga disciple ang pag-iimbestiga.
Isang araw ay ipinatawag ang lahat ng mga disciples para sa mahalagang anunsyo. Ito ay tungkol sa pinaplano ng Spirit Blade Sect na bagong programa para maghanap ng disciples na may maayos na kakayahan. Para malaman ito ay magsasagawa sila ng pagsusulit at lahat na nasa level ng Chikuki ay dapat na sumali. Nagpasya si Oreko na sumali dito at ipinaalam niya ito kay Ubo. Dahil dito ay nagpasya si Ubo na ibigay na sa kanya ang Kenzaken. Sinabi na din ito ang tungkol sa spirit na nasa loob ng espada na ito. Kaya nang hinawakan ito ni Oreko ay napunta siya sa loob nito at nakita ang spirit na sinasabi ni Ubo. Nagpakilala itong si Ryan Shu at pumasok na din dito si Ubu para tanungin ito kung ano ang palagay nito kay Oreko. Ayon naman dito na sa tingin umano niya ay isa itong magandang karanasan. Nagpasya si Oreko na tanggapin ang Kenzaken dahil kampante siya na makokontrol niya ang spirit na ito. Sumapit na ang araw ng pagsusulit at nagtipon-tipon na ang mga kasali dito. Pero para kay Oreko ay hindi ang pagsusulit ang pinakaimportante kundi ang makauwi siya sa kanilang nayon. Kabilang sa pagsusulit na ibinigay sa kanila ay bumalik sila sa kani-kanilang lugar para makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Ngunit pagkadating ni Oreko sa kanilang nayon sa OG Village ay napansin niya kaagad na parang may kakaiba dito. Tuwing may nadadaanan siyang mga kanayon niya ay sinusubukan niya itong kausapin ngunit iniiwasan lang siya ng mga ito. Nang makita siya ng isang bata na nakakakilala sa kanya ay tumakbo ito para salubungin siya ngunit nadapa ito kaya kaagad itong tinulungan ng ina nito. Dahil nagtamo ito ng sugat ay pinahiran ito ng tubig ng kanyang ina. Ayon sa isang bata ay nakakapagpawala umano ng kahit anong sakit ang tubig na galing sa isa umanong enlightened na nagngangalang Shu. Habang naglalakad siya sa pamilihan ay napansin niya na masama ang tingin sa kanya ng ibang tao rito. Ilang sandali lang ay nadaanan niya ang mayor ng nayon. Sinabi niya dito ang napansin niya sa nayon kaya pinasama siya nito para pag-usapan ang tungkol dito. Nalaman niya mula dito ang iba pang impormasyon tungkol kay Shu at sa sect na kinabibilangan nito na tinatawag na Chishi. Pinaniniwala nito ang mga tao ng nayon na kasama umano nila ang Almighty Hermit. Maliban dito ay sumali na din sa mga ito ang iba nilang mga kanayon at isa dito ay ang kababata niyang si Katora. Madali nilang napaniwala ang mga tao dahil sa dala nilang isa umanong divine water. May kutob si Oreko na posibleng niloloko lang ng mga ito ang mga tao. Napatanong siya kung paano makakakuha ng divine water kaya nalaman niya na bago pala makakuha nito ay kailangan niya munang magbayad. At ito umano ang pinuproblema ngayon ng kanyang ama na si Ofuki na kasalukuyang nakikipagnegosasyon kay Shu. Dahil sa laki ng hinihinging halaga ni Shu kapalit ng kanilang serbisyo at divine water ay nagdadalawang isip pa dito si Ofuki. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito si Oreko para kontrahin ang ginagawang panloloko nila Shu. Nagkaroon sila ng sagutan hanggang sa mapagtanto ni Shu na hindi niya kayang lokohin si Oreko. Dahil dito ay nagpasya na lang siya na iligpit si Oreko para ipakita sa lahat na isa itong divine punishment ngunit nagulat siya na nasanggalang ito ni Oreko. Nagpasya na si Oreko na iligpit na si Shu kaya inilabas niya na ang Kenzaken. Pagka-atake niya dito ay mabilis na humarang si Katora para pigilan siya. Akala niya ay aaminin na ni Katora sa lahat na niloloko lang sila ni Shu ngunit pinagtanggol lang nito ang mga ginagawa ni Shu at ng Chishi sect. Dahil dito ay nainis lang siya at nagpasya na iligpit na din si Katora. Kagad naman siyang pinigilan ng kanyang ama at hinila palabas. Dahil sa ginawa niya ay nagalit tuloy sa kanya ang kanyang mga kanayon na siya namang ikinatuwa ni Shu. Kinagabihan habang nag-uusap-usap sila sa kanilang bahay ay sinugod sila ng iba nilang kanayon. Kagad itong hinarap ni Oreko dahil alam niyang siya ang pakay ng mga ito. Kasama ng mga ito si Shu at ibang miyembro ng Chishi sect kabilang na si Katora. Pagka-atake sa kanya ng kanyang mga kanayon ay pinunteriya lang niya ang mga sandata na hawak ng mga ito. Katapos ay sinabihan siya ni Ryan Shu na kung gusto niya umanong matigil na ang panloloko nila Shu ay mas mabuti kung iligpit niya na ang mga ito. Sinubukan siyang labanan ng isang kasama ni Shu pero mabilis lang niya itong nailigpit. Katapos ay sunod na nilabanan niya ang isa pang kasamahan nito. Matapos nitong masunog ang kulungan ng mga kabayo ay nagpalabas ito ng mga paru-paro galing sa dugo nito na siyang kumitil sa mga kabayo. Muli itong nagpalabas ng mga paru-paro ngunit sa pagkakataon na ito ay hinigop na itong lahat ni Oreko. Dahil dito ay wala nang nagawa sa kanya ang kalaban kaya nagsitakbuhan na ang kanyang mga kanayon at gayon din sila Shu. Kinabukasan ay tumambay siya sa pinagbagsakan ng bulalakaw at muling inalala ang pangyayaring ito. Ilang sandali lang ay may bumato sa kanya na may nakasulat na isa umano siyang demon. Pagkalabas ng kanyang ama ay dito niya na nabasa ang mga isinulat ng kanilang mga kanayon sa kanilang bakod.
Dahil alam na din ng kanyang ama na parte ng kanilang pagsusulit ang pag-uwi niya dito ay napaisip ito na baka ito ang misyon niya dito na tulungan ang kanyang mga kanayon na maibalik ang tamang pag-iisip ng mga ito. Dahil dito ay nagpasya na siya na kalabanin ng Chishisek para matigil na ang panloloko na ginagawa ng mga ito. Pinuntahan niya si Ray at pinagtawanan lang siya nito matapos ang sinapit niya sa kanilang nayon. Ilang sandali lang ay dumating dito si Banhao kaya pareho silang nagtaka kung bakit sila naririto. Ayon kay Banhao ay masyadong mapanganib para sa kanya ang mga requirements sa recommendation letter kaya naghahanap sana siya ng makakasama. Dahil kailangan din ng tulong ni Oreko ay napagpasyahan nila ni Banhao na magtulungan. Pero nang malaman ni Banhao na isang Kyotan pala ang kanilang makakalaban ay nagdalawang isip na ito. Dito na sinabi ni Oreko na hihingi sila ng tulong kay Ray ngunit kaagad na tumanggi dito si Ray. Pinalabas muna ni Oreko si Banhao at dito na siya nagmakaawa kay Ray at sa pagpupumilit niya ay napapayag niya ito. Kaya kinagabihan ay pinuntahan nila si Kotora para dukutin ito. Tinanong ito ni Oreko sa kinaroroonan ng bose ng Chishisek ngunit hindi pala nito alam dahil hindi pa ito nakakapunta doon. Ang may alam lang umano nito ay si Shu ngunit kasalukuyan na itong nagtatago. Pero may grupo ang nakamatsyag sa nayon mula sa bundok at malaki ang posibilidad na alam ng mga ito ang kinaroroonan ng kanilang bose. Ginamit ni Oreko ang kanyang kakayahan para hanapin ang mga ito at makalipas lang ang ilang segundo ay natuntun niya na ang mga ito. Kaagad niya itong pinuntahan at pagkabalik niya ay daladala niya na ang isa sa mga ito. Tinakot niya ito na ihuhulog sa bangin kaya napilitan itong magsalita. Kinaumagahan ay kaagad silang tumungo sa lokasyon na itinuro sa kanila. Pagkadating nila dito ay nataasan ni Oreko si Banhao na magpanggap bilang traveler disciple na humihingi ng tulong para makapasok siya sa loob at makilala ang namumuno dito. Kaagad namang pinapasok sa loob si Banhao kaya hindi niya akalain na ganito lang pala kadali makapasok dito. Nang makaharap niya na ang namumuno dito na si Kain ay nakita niya ang maraming babae na nakapalibot dito. Kaya pagkalabas niya ay nahihilo pa siya dahil sa kanyang mga nakita sa loob. Base sa kanyang pag-oobserba kay Kain ay may kutob siya na isa itong level 9 Chikuki. Tinanong siya ni Oreko kung ano pa ang kanyang mga napansin sa loob kaya nabanggit niya na rin ang tungkol sa mga babae. Nang mabanggit niya ang isang babae na hawak-hawak ni Kain na si Mueka ay may hinala si Oreko na isa itong level 4 Chikuki na posibleng katulong ni Kain sa pagpapalakas. Plano ni Oreko ngayon na iligtas muna ang ibang mga babae na kasama ng mga ito. At para magawa nila ito ay naisip niya na ipadala naman dito si Ray para magpanggap naman na namamasukan. Sa pagpupumilit ni Oreko ay wala nang nagawa si Ray kundi pumayag na lang. Kaya pagsapit ng hapon ay inumpisahan na ni Ray ang kanilang plano. Kagad naman siyang natanggap dahil na rin sa angkin niyang ganda. Unang pinagawa sa kanya ay maglinis muna ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang minuto ay pinagbihis na siya ng ibang damit at katapos ay dinala na siya kay Kain. Nang lalapit na sana siya dito ay sinabihan siya nito na gumapang kaya sinunod niya ito. Ngunit pagkatayo niya ay nagulat si Kain dahil halos wala pala siyang dibdib. Dahil dito ay pinatalsik tuloy siya kaya pagkadating niya kina Oreko ay nanggagalaiti siya sa galit matapos ang ginawa sa kanya. Kinabukasan ay nakaisip ng paraan si Oreko at ito ay magpapanggap siyang isang babae. Sa una ay hindi siya kaagad nakilala nila Ray kaya pagkaharap niya ay nagulat ang mga ito sa kanya. Ginamit niya pala ang amorphic bones para mapalaki niya ang kanyang dibdib. Pagsapit ng hapon ay nagpanggap siyang lasing na kunwaring pinagtaksila ng nobyo. Nang makita siya ng caretaker ay kaagad siyang pinapasok at dinala sa silid ni Kain. Hahalikan na sana siya ni Kain kaya mabilis siyang kumilos at dito na sila naglaban. Dahil sa ingay ay papasok na sana si Mueka para tingnan ang nangyayari sa loob kaya kumilos na din si Ray. Sa kagustuhan ni Ray na makipaghiganti ay binugbog niya si Kain at dinamay na din niya si Oreko. Dinala nila ang mga ito sa kanilang hideout at nagulat si Kain nang makita si Oreko. Nakilala kaagad nito si Oreko na siyang sinasabing disciple na bumalik ng OG Village. Dahil alam din nito na si Oreko ang legacy disciple ng Spirit Blade Sect ay inihayag na nito ang kanyang pagsuko. Bukod dito ay alam din niya na isa ang Spirit Blade Sect sa 5 pinakamalalakas na sect ng 10,000 Enlightened Alliance. Kinikilala dito ang Legacy Disciple bilang Super Elite Disciple na siyang tagapagmana ng sekreto ng Elders. Naisip ni Oreko na dalhin ang mga ito sa kanilang nayon para humingi ng tawad at aminin sa mga tao na niloloko lang nila ang mga ito. Ngunit ayon kay Kain na kahit gawin pa nila ito ay hindi na mababago pa ang isip ng mga taga-OG Village. Iisipin lang umano ng mga ito na puwersa sila ni Oreko para gawin ito. Dito na din ito nagkwento kung bakit ginagawa nila ang mga bagay na ito. Ayon dito na sa una ay mga tapat din ang mga elders ng Chishisek.
Hanggang sa mapagtanto ng iba sa mga ito na kahit anong gawin nilang pagsasanay ay hindi nila makita ang patutunguhan nila kaya ang iba ay nakatuon na lang sa pera. Mula sa mga sinabi nito ay may naisip si Oreko para kontrahin ang ganitong gawain. Naisip niya na isa din sa dahilan bakit marami ang naloloko ay dahil sa kagustuhan ng mga ito sa enlightenment. Isa itong heavenly mandate na hindi matanggihan ng mga tao kaya nung sinabi niya sa kanyang mga kanayon na itigil ang pagsunod sa mandato na ito ay lumikha lang ito ng gulo. Gusto niyang mawala na ang mandato na ito kaya naisip niya na magtayo ng sarili niyang sect. Misyon ng sect na ito na mangolekta ng intelligence tax sa mga ganitong uri ng mga tao. Pero ang kanilang mga makokolekta ay gagamitin din nila para sa kabutihan ng mga taong ito. Ayaw sanang sumali dito ni Ray ngunit ayon kay Oreko nakakailanganin umano nila ng isang lady strategist na mamahalin ng mga tao at nagtataglay ng kagandahan kaya nagboluntaryo ito para gampanan ang posisyon na ito. Dahil kailangan nila ng mga miyembro ay kinuha na din nila sila Kain at Mueka. Katapos ay nagpasya sila na pangalanan ng sect na Chikyo. Samantala sa OG Village naman ay mas lalo lang nagalit kay Oreko ang kanyang mga kanayon. Plano nila na dakpin si Oreko para ialay na lang ito sa mga pinaniniwalaan nilang hermit. Bigla namang may dumating dito para ipakita sa kanila ang nangyayari sa labas. Ito pala ay sila Kain at Mueka na naatasan ni Oreko para umpisahan na ang kanilang plano. Sinabihan ni Kain na mga sumalubong sa kanila na may nararamdaman umano siyang demon sa nayon. At kaya nandito sila ay para puksain ang demon na ito. Akala ng mga ito ay si Oreko ang demon na tinutukoy ni Kain dahil sa pagligpit nito sa ilang miyembro ng Chishi sect. Ngunit nagulat sila nang sabihin ni Mueka na itong Chishi sect ang nagdadala ng kasamaan sa nayon. Ginamit ni Kain ang kanyang blood purification signal para kunwari tanggalin ang evil aura sa mga ito. Wala silang kaalam-alam na pinababa lang pala ni Kain ang blood pressure nila. Muling nilinaw ni Mueka na ang Chishi sect ang dahilan kaya nababalot ng masamang aura ang nayon at puro panloloko lang ang ginagawa ng mga ito. Para tuluyan ng mapuksa ang masamang aura ay gusto nilang libutin ang buong nayon. Ginabayan sila ng ilang taga-nayon at nang makarating sila sa bakanting lote ay sinabi ni Kain na nararamdaman niya ang nagtitipon-tipon na sama na loob ng mga inilibing dito. Na kung hindi maagapan ay kakalat ito sa buong nayon na magdadahilan ng perwisyo dito. Kaagad nilang inumpisahan ang purification dito ngunit biglang dumilim ang buong paligid at nagsilabasan ng mga umano'y kaluluwa ng mga inilibing dito. Nilabanan nila ang mga ito hanggang sa magpakita na dito si Ray na kunwaring kinikilalang pinuno nila Kain at Mueka. Gamit ang kapangyarihan ni Ray ay madali lang niyang inubos ang mga kalaban. Katapos ay dito na din nagpakita si Oreko na tinawag naman nila bilang founder. Nang mapatanong kunwari si Kain kay Oreko kung ano ang ginagawa niya dito ay sinabi ni Oreko na balak niyang magtayo ng hawdan sa nayon na ito. Inatasan niya si Kain na maghanda para dito at katapos ay bigla na lang siyang naglaho. Namangha dito ang mga taga-OG Village at dahil walang ideya ang mga ito tungkol sa hawdan ay humingi si Kain ng lugar sa mayor para maipaliwanag niya ito. Pagkaalis nila ay dito na tinanggal ni Ray kay Oreko ang tela na nagpapawala kunwari sa kanya. Katapos ay pinalabas na din nila si Banhao na siya namang lumikha ng mga kalaban kunwari na nagsilabasan kanina. Sinabi ni Kain sa mga taga-OG Village na ang hawdan ang siyang magtitipon sa Reiki na nasa nayon at ginagawa itong magical stones. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na yumaman din ang nayon dahil sa mga magical stones na ito. Ngunit sa pagtatayo ng hawdan ay may mga dapat din silang ikonsidera. Handa namang tumulong ang mga taga-nayon basta matuloy lang ang pagtatayo ng hawdan. Akala naman ni Ray ay mag-uumpisa pa lang si Oreko na pag-aralan ang pagtatayo ng hawdan ngunit matagal na pala itong napag-aralan ni Oreko. Kinaumagahan ay inatasan ni Oreko sila Kain na mamili ng mga materyales na gagamitin nila. Katapos nilang mamili ay tumulong na din sila Ray at Banhao para madala na nila ang mga ito sa OG Village. Sa tulong ng mga taga rito ay inumpisahan din nila kaagad ang paggawa ng foundation bricks para sa hawdan. Habang si Oreko naman ay abala na din sa pagtunton sa dadaanan ng Reiki. Nang makumpleto niya na ito ay ipinaubaya niya ito kay Ray. Hindi akalain ng mayor na magiging sagabal pala sa dadaanan ng Reiki ang kanyang bahay kaya gusto itong ipatanggal ni Ray. Sa mga sumunod na araw ay naging abala na silang lahat para sa itato yung hawdan. Hanggang sa sumapit na ang araw na kailangan ng gibain ng bahay ng mayor. Pero pilit pa din na nagmamakaawa ang mayor na wag sirain ang kanyang bahay. Ngunit hindi pa din siya pinakinggan at buti na lang ay dumating dito si Ofuki para pigilan ito. Nagawa ni Ofuki na mapigilan ang mga ito hanggang sa sumapit na ang araw para umpisahan na ni Oreko ang pagtatayo ng hawdan.
Bagamat siguradong makakasagabal ang bahay ng mayor ay nagpasya pa din si Oreko na ipagpatuloy ang pagtatayo ng hawdan. Pinaatas silang lahat ni Oreko at nagsimula na ito sa orasyon. Habang pinagmamasdan ni Ray si Oreko ay naalala niya ang hawdan na nilikha ni Elder Rickery. Pero nagawa ito ni Elder Rickery nung nasa level na siya ng Kyotan. Kaya kung ikukumpara ito sa level ni Oreko ngayon ay malayong malayo ito. Gayunpaman ay tiwala siya sa kakayahan ni Oreko na magagawa niya ito. Ilang sandali lang ay may lumitaw ng buhawi sa kinatatayuan ni Oreko. Kampante si Oreko na magtatagumpay siya dito hanggang sa mapagtanto niya na ang epekto ng pagiging sagabal ng bahay ng mayor. Dito na unti-unting nagwala ang Reiki kaya nahihirapan na siyang kontrolin ito pero bigla naman siyang may naramdaman na gumalaw. Ito pala ay ang parte ng bulalakaw na nahulog malapit sa kanilang bahay. Nagawa nito na mapigilan ang nagwawalang Reiki kaya matagumpay na nakalikha si Oreko ng hawdan. Nang nilapitan ni Oreko ang hawdan ay naramdaman niya na nasa loob nito ang meteor shard. Pinangalanan niya ang hawdan na ito na A Million Chaos Ball. Makalipas lang din ng ilang minuto ay naglabas na ito ng mga dekalidad ng mga magical stones mula sa paghigop lang ng kaunting Reiki. Nalaman naman ng matalik na kaibigan ni Kain at isa ding elder ng Chishi sect na si Shachi ang ginawa ni Kain. Nang maipalam niya ito sa kanilang leader na si Shojan at sa ibang elder ay naatasan si Shachi na puntahan si Kain para kumpirmahin kung tuluyan na itong nagtaksil sa Chishi sect. Isinama niya papunta sa OG village si Katora dahil na din sa taga rito ito. Nagsimula naman sila Oreko na maningil na ng intelligence tax at ginamit nila ito para sa ikagaganda ng nayon. Nang mapatanong si Ray kung ano na ang susunod nilang gagawin ngayong may pondo na din sila at mga tao ay dito na sinabi ni Oreko na dapat na silang maghanda dahil di magtatagal ay may darating dito. Nalaman nila Ray na inireklamo niya pala sa Human Effort Temple ang Chishi sect. Dahil isa siyang legacy disciple at miyembro din ng Spirit Blade sect ay hindi ito pwedeng baliwalain lang ng Human Effort Temple. Nang makarating sila Shachi sa OG village ay inutusan niya si Katora para mag-abot ng sulat kay Kain. Kinagabihan ay naibigay niya din ito kaagad kay Kain at napag-usapan ito nila Kain at Mueka. Nagpa siya si Kain na puntahan si Shachi pero nababahala si Mueka na baka matalo lang siya. Kinabukasan ay nagkita na sila ni Shachi na kaagad nagtanong kung bakit niya trinaydor ang Chishi sect. Wala siyang ibang sinagot kundi nangyari na kung ano man ang nangyari. Sa galit ni Shachi ay umatake ito at dito na sila nag-umpisang maglaban. Ayaw ni Shachi na gumamit ng kanyang teknik dahil gusto niyang matalo si Kain sa pamamagitan lang ng kanyang kamao. Nagpatuloy ang palitan nila ng kanilang mga atake hanggang sa mapunta sila sa ilog. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Shachi na mapabagsak si Kain. Katapos ay hinawakan niya ito at susubukan na sanang bulagan ngunit biglang may umatake sa kanya na kagagawan pala ni Ray dahilan para mawalan siya kaagad ng malay. Pinagtulong-tulungan nila itong buhatin para dalhin sa kanilang base. Nasa di kalayuan naman si Katora na kaagad ding umalis dito. Nang magising si Shachi ay pinilit nila itong palunukin ng Rayton Stone na gawa umano sa A Million Chaos Ball. Sinabi nila na isa itong poison pill ngunit kasinungalingan lang pala ito para mapapayag nila ito na sumali sa Chikyu sect. Matapos itong malaman ni Katora ay kaagad siyang tumungo sa Chishi sect para ipaalam ito kay Shojan. Makalipas lang ang ilang araw ay nagpasya si Shojan na salakayin ng Chikyu sect. Pinahanda niya sa ibang elders ang magagaling nilang disciples at siya umano mismo ang mangunguna sa gagawin nilang pagsalakay. Kaagad naman itong sinunod ng mga elders kaya karamihan sa mga disciples ay nagsimula ng kumilos. Isang araw ay may nakausap sila Mueka na tatlong maglalakbay na pare-parehong mga enlightened. Ayon sa mga ito ay gusto umano nila na sumali din sa Chikyu sect. Ikinatuwa naman ito nila Mueka at kaagad na inilibot ang mga ito sa buong nayon. Habang nag-uusap sila Oreko at Ray ay nabanggit ni Oreko ang tungkol sa Soul Cultivation Ryu sect. Nalaman ni Oreko na galing sa sect na ito ang leader ng Chishi sect. Bukod dito ay may nabasa din siya na ang mga miyembro dito ay gumagamit ng buwan o bituin para mas lumakas. Kaya kung makalaban man nila ang leader ng Chishi sect ay kailangan lang nilang siguraduhin na wala itong makikitang buwan o bituin. Napansin naman ni Ray na parang ganado parati sa pagtatrabaho ang mga taga-nayon at mabilis din ang pag-usad ng kanilang pagsasanay. Dito na sinabi ni Oreko na baka dahil ito sa essence and blood boiling technique na ikinagulat naman ni Ray. Matagal na palang pinagbabawal ang teknik na ito sa kadahilanang kapag maabot na ng isang cultivator ang limit ng kanyang pagsasanay ay malalampasan niya ito gamit ang teknik na ito. Para itong shortcut sa pagsasanay ngunit may epekto ito na paikliin ang buhay ng gumagamit nito. Nilinaw ni Oreko na hindi niya ito pinapagamit bilang shortcut kundi ito lang talaga ang paraan ng mga tao na walang senen.
Dahil kung sasailalim lang sila sa natural na pagsasanay ay siguradong aabutin sila ng daang taon bago maabot ang level ng Chikuki. Maliban dito ay kailangan din nilang mapabilis ang pagsasanay ng kanilang mga kasamahan para mas lumakas kaagad ang kanilang sect. Habang tinuturuan ni Shachi ang mga bata ay narinig niya si Mueka na tinawag si Oreko. Sinabi ni Mueka kay Oreko ang tungkol sa tatlong maglalakbay na gustong sumali sa kanila. Maliban dito ay nabanggit ng isa sa mga ito na may nagtitipon-tipon na mga taga-Chishi sect sa silangang bahagi ng Nayon. Dahil dito ay naisip kaagad ni Oreko na hindi magtatagal ay sasalakay na ang mga ito. Kinagabihan ay nagpa siya si Shoujen na pumunta sa isang abandonadong bahay. Ilang sandali lang ay dumating dito si Shachi na siya ding inaasahan niya. Pinayuhan siya ni Shachi na umatras na lang dahil hindi umano basta-basta ang founder ng Chikyu sect. Maliban dito ay isang disciple ng Spirit Blade sect ang kanilang founder kaya mas lalaki lang ang problema ng Chishi sect kung makialam din ng Spirit Blade sect. Sinabi niya kay Shachi na hindi siya basta-basta na lang pwedeng umatras hanggat hindi niya nakakausap ang founder ng Chikyu sect. Ngunit walang balak si Shachi na tulungan siya sa gusto niyang mangyari dahil matutulad lang umano ito sa ginagawa niya dati na hindi nakikipag-usap ng maayos at umaalis na lang bigla. Pagkaalis dito ni Shachi ay biglang naramdaman ni Shoujen na may ibang tao sa paligid. Sinubukan niyang alamin ang eksaktong lokasyon nito at katapos ay mabilis siyang lumabas. Dito na nagpakita sa kanya si Oreko ngunit isa lang itong astral projection. Inalok siya ni Oreko na sumapi sa Chikyu sect ngunit napatawa lang siya. Ipinagmalaki ni Oreko ang mabilis na progreso ng Chikyu sect ngunit alam din pala niya na ginagamitan ito nila Oreko ng essence and blood boiling technique. Gusto niya na makipagkasundo na lang kay Oreko at kalimutan na lang ang mga nagawa ng bawat sect sa isa't isa. Pero alam ni Oreko na kung hahayaan niya lang si Shoujen na makaalis dito ay siguradong ito naman ang magpapadala ng letter of indictment sa Human Effort Temple na katulad ng ginawa niya. Lumabas si Shoujen para subukan na gumamit ng isa niyang teknik ngunit napigilan ito ni Rei at inilantad na din ni Oreko ang kanyang sarili. Pagkaalis dito ni Rei ay dito na din nagsimulang umatake kay Shoujen ang ibang mga miyembro ng Chikyu sect. Pero dahil sa lakas ni Shoujen ay madali lang niyang naililigpit ang mga miyembro ng Chikyu sect. Ilang sandali lang ay ginamit niya ang isa sa pinakamalakas niyang atake na nagdahilan sa pagkaubos ng mga umaatake sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na inaatake na pala nila Rei ang kanyang mga kasamahan. Nang marinig niya muli ang boses ni Oreko ay muli niya sanang susubukan ang kanyang teknik ngunit nagulat siya na hindi ito gumana. Pagkatingin niya sa kalangitan ay wala na siyang makitang bituin. Natatakpan na pala ito ng makapal na usok na mula sa nilikhang apoy ng mga taga-Chikyu sect. Muling nagpakita si Oreko at ipinaalala kay Shoujen na hindi siya kayang talunin nito dahil alam niya na lahat ang tungkol sa ginagamit nitong teknik. Katapos ay narinig na din ito ang sigaw mula sa nagaganap na labanan sa kanilang base. Nang may aatake na sana kay Banhao ay dumating dito ang isa sa tatlong maglalakbay kanina na gustong sumali sa Chikyu sect. Katapos ay niligpit din ito ang isa pang kalaban na papalapit sa kanila. Pagkatanggal ng takip nito sa ulo ay nakilala ito kaagad ni Banhao dahil ito pala ay si Kai. Susubukan sana ni Shoujen na puntahan ang kanilang base ngunit kaagad siyang pinigilan ni Oreko. Hindi makapaniwala si Shoujen na nakakagamit si Oreko ng Chimyaku Honten technique. Pero naisip niya din kaagad na isa lang ilusyon ang mga nakikita niya dahil kahit ang isang Jindan ay nahihirapan sa teknik na ito. Para matanggal ang ilusyon na ito ay kailangan niya lang talunin si Oreko. Inilabas niya ang kanyang espada at ginamit ang shooting blade na sinundan din niya kaagad ng clone blade. Nagawa itong maiwasan ni Oreko ngunit nang ginamit niya ang thrusting blade ay napuruhan na dito si Oreko. Sinundan niya ito ng tornado blade at nalaman din dito si Oreko. Ngunit nang nilapitan niya si Oreko ay nagulat siya na si Kain pala ito. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanya ang tunay na Oreko na pinapalakpakan siya. Naglaban silang dalawa pero iniba na ni Shoujen ang anyo ng kanyang sandata. Walang tigil niyang inatake si Oreko hanggang sa mapuruhan niya ito. Pero pagkaatake niya muli ay nagawa naman ni Oreko na mapigilan ito gamit ang Kenzaken. Napansin niya ang paghigop ni Oreko ng Reiki para mapalakas ang kanyang sarili kaya naisip niya na kailangan niya ng magseryoso. Muli niyang inilabas ang kanyang espada at nang aatake na sana siya ay bigla namang may umatake sa kanya na kagagawan ni Kai. Dahil dito ay nagpasya siya na unahin munang kalabanin si Kai. Sinubukan ni Kai na umatake ng paulit-ulit ngunit hindi niya matamaan si Shoujen. Hanggang sa magkaroon si Shoujen ng pagkakataon para makaatake sa kanya. Dahil hindi na nakatayo si Kai ay ipinagpatuloy na nila Oreko at Shoujen ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng atake gamit ang kanilang espada habang pinag-uusapan din nila ang epekto ng essence and blood boiling technique.
Akala ni Shojin ay hindi alam ng mga tagasunod ni Oreko ang epekto nito kaya nilinaw ni Oreko na lahat ng mga tagasunod niya ay alam kung ano ang ginagawa nila. Ilang sandali lang ay nahulog si Oreko sa malaking butas at nang aatakihin na siya ni Shojin ay biglang dumating dito si Ray para atikihin ito. Sa lakas ng ginawang atake ni Ray ay kaagad itong nawala ng malay. Pagsikat ng araw ay nilapitan ni Oreko si Shojin na kagigising lang. Muli silang nagkausap tungkol sa essence and blood boiling technique kaya may tinawag na si Oreko na isa niyang tagasunod para tanungin kung bakit ito gustong magsanay. Sumagot ito na para sa enlightenment at sa kapakanan na din ng mundo kaya nagulat si Shojin nang marinig ito. Muli itong inalok ni Oreko na sumapi na sa Chikyu sect at sa pagkakataon na ito ay napapayag niya na ito. Nang magkausap naman sila Oreko at Kai ay sinabi ni Kai ang dahilan bakit pumunta siya dito. Ito ay matapos niyang marinig ang usap-usapan tungkol sa isang bagong sect na kinakalaban ang Chishi sect. Dahil sa mabilis na progreso ng bagong sect ay nagkaroon na siya ng interes dito hanggang sa malaman niya na lang na si Oreko pala ang founder ng sect na ito. Bagamat alam niya ang ugali ni Oreko ay hindi niya pa din masyadong maintindihan ang mga gustong gawin nito. Wala namang problema kay Oreko kung magtagal pa siya dito para magpatuloy sa pag-oobserba na siya namang gusto din niyang gawin. Makalipas ang isang buwan ay formal nang sumapi ang Chishi sect sa Chikyu sect. Dahil dito ay nagtayo din si Oreko ng Howdan sa headquarters ng Chishi sect at pinangalanan niya itong Gale Howdan. Gamit ang dalawang Howdan ay naging mas mabilis pa ang paglaki ng Chikyu sect kaya hindi na din nila maiwasan na makaalitan ng ibang sect. Ipinapadala ni Oreko sila Shojin at Shachi para makipagnegosasyon ngunit kung hindi nila ito madala sa negosasyon ay nililigpit na lang nila ang mga ito. Kalahating taon ang nagdaan matapos maitatag ang Chikyu sect ay umabot kaagad sa 100,000 ang naging miyembro nito. Hanggang isang araw ay naatasan ni Oreko si Banhao na magdala ng letter of negotiation sa Daimin Empire. Alam ni Banhao na kung gaano kahirap ang misyon na ito ngunit wala na siyang nagawa kundi sundin si Oreko. Habang pinagmamasdan nila si Banhao na paalis ay nababahala naman si Ray na hindi matatanggap ng 10,000 Enlightened Alliance ang paggamit ni Oreko ng essence and blood boiling technique at sigurado siyang ganito din sa Daimin Empire. Natanong ni Kai si Oreko kung makakaya ba ni Banhao ang misyon na ito. Kampante namang sinabi ni Oreko na wala itong magiging problema dahil isang awoken Banhao ang kanyang ipinadala. Kasalukuyan namang nasa Daimin Empire din si Shushin kasama si Aochu para tulungan ang kanyang ama. Isang araw ay may tinulungan siyang isang babae na tumakas mula sa Blood Cloud sect. Nalaman niya na ibinenta pala ito ng mga magulang nito dahil sa takot sa sect na ito. Kaya nagmakaawa ang babaeng ito na iligtas ang kanyang mga magulang dahil baka kung ano ang gawin sa kanyang mga magulang. Dahil dito ay nagpasya sila Shushin na pumunta sa lugar na itinuro ng babae kung saan naninirahan ang mga magulang nito. Nang makarating sila sa lugar na ito ay nagsimula muna silang mag-imbestiga sa Blood Cloud sect. Ngunit may nagmamanman din pala sa kanila kaya matapos nilang kumain ay sinalubong sila ng mga kalalakihan dahil gusto umano silang makausap saglit ng amo ng mga ito na si Kenray. Nang makaharap na nila si Kenray ay pinagbawalan sila nito na gawin lang kung ano ang gusto nilang gawin. Dahil siya umano ang naatasan na mamuno sa lugar at tungkol naman sa Blood Cloud sect ay kinausap niya na umano ang Kumyufo. Ngunit hindi gusto ni Shushin na maghintay lang sa Kumyufo kaya nabanggit na din ni Kenray ang tungkol sa 12 Wicked of the Blood Clouds. Naayon kay Aochu ay mga nasa level ng Chikuki o Kyotan ang mga ito. Kaya ang solusyon umano ng Kumyufo ay magpadala na din ng mga malalakas na enlightened. Pero ayaw ni Shushin na bumalik na lang dahil baka sabihin lang ng iba na puro salita lang siya. Ilang sandali lang habang naghahanda na sila sa pagtulog ay may tauhan ni Kenray ang bumisita sa kanila. May ibinigay itong lokasyon kung saan ang mismong hideout ng Blood Cloud sect. Kaya kinabukasan ay kumilos din sila kaagad para puntahan ito. Naatasan ni Shushin ang kanyang mga tauhan na magmatsyag muna sa buong lugar habang sila naman ni Aochu ay hinanap ang bahay kung saan naninirahan ang mga magulang ng babae na tinutulungan niya. Nang makita nila ito ay mabilis nila itong nilapitan ngunit bumungad sa kanila dito ang mga bangkay ng mga magulang ng babae. Kaagad na kinumprante ni Shushin ang ibang mga tao na nandito hanggang sa dumating na din dito si Kenray. Dito na nalaman ni Shushin na pinapabayaan lang ni Kenray ang Blood Cloud sect sa mga gawain nila dito. Sa galit niya ay hindi niya na napigilang magpakilala bilang Crown Prince ng Daimin Empire at sisiguraguhin niya umano na mananagot sila Kenray. Ngunit pinalakpakan lang siya ni Kenray dahil wala pala itong pakialam kahit na isa siyang prinsipe. Kasama din pala nito ang isa sa 12 Wicked of the Blood Cloud at pinalapit ito kay Shushin. Bigla nitong sinuntok si Shushin na hindi nito nailagan sa sobrang bilis. Katapos ay sinundan pa ito ng sunod-sunod na atake at nang tutulong na sana si Aochu ay inatake din siya nito.
Dinala sila sa mismong hideout ng Blood Cloud Sect at nagulat sila nang makita ang maraming bangkay dito. Ilang sandali lang ay may narinig silang boses ng isang babae na pamilyar sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay iniharap na sila sa mga leader ng Blood Cloud Sect. Balak ng mga ito na gawin silang alipin kaya sinubukan ng mga ito si Shushin kung papasa ito bilang alipin. Pero hindi sinunod ni Shushin ang gustong mangyari ng mga ito kaya sunod nilang sinubukan si Aochu. Sa takot ni Aochu ay sinunod niya na lang ang mga ito kaya pinakawalan siya. Ngunit binigyan naman siya ng palakol dahil uutusan pala siya na iligpit si Shushin. Nang tinanggap niya ang palakol ay pilit nang nagmamakaawa sa kanya si Shushin na hindi niya ito iligpit. Dahil hindi niya ito kayang gawin ay susubukan sana niyang atikihin ang kalaban ngunit nakahanda na pala ito sa kanya. Muli siyang humarap kay Shushin at dito na din nagmakaawa si Shushin na gawin na lang siyang alipin. Bigla naman silang may narinig na nagwawalang babae hanggang sa inatake nito ang mga miyembro ng Blood Cloud Sect. Ang babaeng ito pala ay si Ruri at nang sinugod siya ng iba pang mga miyembro ng Blood Cloud Sect ay walang kahirap-hirap lang niyang niligpit ang mga ito. Pati ang mga leader ay wala na ding nagawa pa sa kanya. Dahil dito ay nailigtas nito sila Shushin at Aochu mula sa kamay ng Blood Cloud Sect. Pagkauwi nila ay nalaman naman ni Shushin ang tungkol sa Chikyu Sect na gustong mapalapit sa Daimin Empire. Kaya kaagad siyang tumungo sa Kumyufo para kausapin si Rin-ana na paimbestigahan ang Chikyu Sect at isinabay na din niya ang tungkol sa Blood Cloud Sect. Pero dahil kakailanganin pa ni Rin-ana ng oras ay wala siyang nagawa kundi maghintay. Paglabas niya ay nagkita naman sila ni Kay dahil naatasan ito na tumungo din ng Kumyufo para magpaimbestiga din. Nang malaman niya na 10 araw na pala itong naghihintay ng sagot mula sa Kumyufo ay hindi niya ito nagustuhan kaya sinamahan niya ito pabalik ng Kumyufo. Habang nasa loob na sila ng Kumyufo ay sinabihan si Kay ng isa sa taga rito na may gusto umanong kumausap sa kanya. Ito pala ay si Banhao kaya ilang sandali lang ay nagkita din sila ni Shushin. Pinaghintay muna sila sa isang silid at makalipas ang ilang minuto ay pumasok na din dito si Rin-ana. Ipinakita nito kay Shushin ang listahan ng mga dokumento na kailangan umano nilang tingnan. Ngunit nasa 2,000 dokumento ang mayroon ngayon sa bodega sa kadahilanang dito lang lahat na proproseso ang mga dokumento ng buong imperyo. Ito umano ang epekto ng utos ng Imperial Court na bawal magkaroon ng branch ang Kumyufo. Kaya sa sobrang dami ng kanilang ginagawa ay ito ang nagiging dahilan kaya maraming delay sa kanilang investigasyon. Dahil dito ay naintindihan na ni Shushin ang kalagayan ng Kumyufo. Pero dahil naman tungkol din sa Chikyu Sect ang letter na dinala ni Kay ay may magandang balita si Rin-ana sa kanila ni Shushin. Ito ay dahil may natanggap din na letter ang Kumyufo mula sa founder ng Chikyu Sect. At ang nagdala ng letter na ito ay ang head ng Diplomacy Department na si Banhao na ikinagulat pareho nila Kay at Shushin. Hindi sila makapaniwala na miyembro pala ng Chikyu Sect si Banhao at nababahala dito si Kay. Kaya sinabi ni Banhao ang rason bakit siya sumali ng Chikyu at ito ay dahil mahal niya umano si Kay. Pero alam din niya umano na hindi sila bagay ni Kay kaya kailangan niyang magpursigi para may marating siya. Hindi naman maintindihan ni Shushin kung bakit sumali pa siya ng Chikyu kung pwede niya naman itong gawin sa kanilang sect. Dito niya na sinabi na kung sapat na ang kanilang pagsasanay sa Spirit Blade Sect ay bakit ipinadala pa sila sa labas. Pero lahat ng ginagawa niya ay para din sa mga taong mahal niya. Kaya hindi lang din para kay Kay ang mga ginagawa niya kundi para na din kay Rin-ana dahil mahal niya din ito. Hindi ito nagustuhan ni Rin-ana dahil papano niya umano ito nasabi na ngayon lang naman sila nagkita. Kaya dito niya na din sinabi na alam niya ang lahat tungkol kay Rin-ana. Mula sa pamilya na pinanggalingan nito at kung papano ito napunta sa Kumyufo. Dahil dito ay alam din ni Banhao ang problema ni Rin-ana sa Kumyufo at gusto niya itong tulungan. Tungkol ito sa matagal ng gusto ng Kumyufo na branch at kailangan lang nila ng approval mula sa Kumyufo. Bagamat tutol si Shushin sa alok ng Chikyu Sect ay hindi niya pa din napigilan sila Kay at Rin-ana na pag-isipan ang inaalok ng Chikyu. Nang magkausap sila ni Aochu tungkol sa mga sinabi ni Banhao at sa Chikyu Sect ay may hinala si Aochu na posibleng si Oreko ang nakausap nila. Posibleng nakontrol ni Oreko ang katawan ni Banhao gamit ang Authority Jewels Control. Dahil dito ay naisip kaagad ni Shushin sa posibilidad na konektado din si Oreko sa Chikyu Sect. Isang gabi ay may iniabot sa kanya ang kanyang alalay na galing umano sa nagpakilalang miyembro ng Chikyu Sect. Pumunta siya sa sinabing lugar sa sulat dahil may kutob siyang si Oreko ito. Pero nang makita niya si Oreko ay kasama din pala nito si Kay. Sumakay din siya sa bangka at dito na sila nagkausap tungkol sa Chikyu Sect. Sinabi niya kay Oreko ang balak niyang ipaalam sa Spirit Blade Sect ang tungkol sa Chikyu Sect. Alam din niya na gumagamit ng essence and blood boiling technique ang Chikyu Sect.
Inalok niya si Kay na magsama umano sila na ireklamo si Oreko ngunit tinanggihan siya nito. Naniniwala si Kay na hindi muna nila dapat husgahan ang isang sect hanggat hindi pa nila mismo ito nakikita. Hindi matanggap ni Shushin na parang pinapanigan na ni Kay ang Chikyu sect. Dahil dito ay nagpasya siya na magpadala na ng sulat kay Elder Ryuken. Muli namang nagkausap sila Banhao at Rinana tungkol sa alok ng Chikyu sect. Habang tinatanong na ni Rinana si Banhao sa mga impormasyon na gusto niya pang malaman tungkol sa Chikyu sect ay naalala naman muli ni Banhao ang mga itinuro sa kanya ni Oreko. Maraming natanong si Rinana sa kanya kabilang na ang paggamit ng Chikyu ng essence and blood boiling technique pero nasagot niya ito lahat ng maayos. Dahil maayos ang nagiging usapan nila ay tumungo na sila sa mga matatanggap ng isa't isa sakaling matuloy na ang pagtutulungan nila. Sinabi ni Banhao kung ano ang lahat na matatanggap ng Kumyufo habang ang hiling naman ng Chikyu sect ay ang opisyal na pagtanggap sa kanila ng Daimin Empire. Nagpatuloy ang kanilang pagpupulong ng ilang beses hanggang sa maging opisyal na ang kasunduan ng dalawang panig. Dahil dito ay nagkaroon ng salo-salo sa Chikyu sect matapos ang naging matagumpay na pakikipagnegosasyon ni Banhao. Habang nagsasaya si Banhao kasama si Rei ay bigla niyang narinig ang boses ni Elder Hokako na gusto siyang ipatawag. Tumingin muna siya kay Oreko ng ilang segundo at katapos ay tumungo na siya sa Spirit Blade sect. Kinabukasan ng umaga ay narinig din ni Oreko ang boses ni Elder Hokako para ipatawag din siya. Kasalukuyan ng kaharap nila Banhao at Kay sila Elder Hokako at Elder Ryuken at nandito din si Ubo. Habang hinihintay nila si Oreko ay pinag-uusapan na din nila ang Chikyu sect. Para kay Ubo ay dapat umanupurihin nila si Oreko dahil sa ginawa nito. Pagkadating dito ni Oreko ay hindi niya inaasahan na andito din sila Banhao at Kay. Nagkunwari siya na hindi alam kung bakit siya ipinatawag kaya inihagis sa kanya ni Elder Hokako ang sulat mula kay Shushin. Dahil dito ay sinabi niya na wala siyang natatandaan na pagbabawal para magtayo ng sariling sect habang nasa kalagitnaan sila ng pagsusulit. Ayon naman kay Elder Ryuken na bagamat ang pagsusulit ay para magkaroon sila ng karanasan sa pakikisalamuha sa mga ordinaryong tao ay hindi kasama dito na manguha sila ng pera sa mga ito. Kaya sinabi din niya na simula nang itayo niya ang Chikyu sect ay wala pa siyang natatanggap na pera sa mga tagasunod niya. Maliban dito ay hindi din niya napapabayaan ang kanyang pagsasanay kaya ipinakita niya sa mga ito na isa na siyang level 6 Renki. Pero hindi pa din naniniwala sa kanya sila Ryuken at Hokako kaya nakiusap na siya na gamitin na lang sa kanya ang question sword. Dahil hindi alam ni Banhao ang tungkol dito ay ipinaliwanag ito ni Kay. Isa itong pamamaraan ng bawat sect sa mga pagkakataong mahirap desisyonan ang pagkainosente ng isang disciple. Nilalagay sa espada na ito ang spirit ng isang master para magtanong sa puso ng disciple. Kung matanggap ito ng disciple ng walang problema ay ibig sabihin inosente siya. Pero kung may pagdududa ang disciple sa kanyang sarili ay siguradong katapusan niya na ito. Pumayag dito ang mga elder pero humingi si Oreko ng 3 araw bago nila isagawa ito. May kailangan lang umano siyang ihanda sa OG Village dahil gusto niya na dito nila ito gagawin. Pagka-uwi ni Oreko ay sinabihan niya sila Shojin na magtayo ng 10 pillars sa loob lamang ng 3 araw. Bagamat mahirap itong gawin ay kampante si Oreko na matatapos nila ito dahil marami silang miyembro na tutulong. Kagad itong inumpisahan nila Shojin at matagumpay nga nila itong natapos sa loob ng 3 araw. Pagkadating dito nila Elder Ryuken at Hokako ay ibinigay ni Oreko kay Shojin ang kanyang report. Gusto niya na ibigay ito ni Shojin sa leader ng Spirit Blade sect sakali mang may hindi magandang mangyari sa kanya. Katapos ay dito na nila sinimula ni Elder Ryuken ang question sword. Kagad siyang umatake gamit ang Shosei Raiko ngunit hindi ito umubra kay Ryuken. Dahil hindi alam ni Banhao na pwedeng umatake si Oreko ay sinabi ni Kai na para lang din itong isang normal na labanan. Kung matalo ni Oreko si Ryuken gamit ang kanyang mga atake ay mahihinto ang question sword pero ayon kay Kay ay hindi pa ito nangyari kahit minsan. Sunod na ginamit ni Oreko ang Seiga Tenkai kaya naalala ni Shojin ang pinagawa sa kanya ni Oreko. Gamit ang mga 10 pillars ay mas lumakas pa ang teknik na ito. Napahanga dito si Ryuken ngunit gayon paman ay madali lang din niya itong napigilan. Katapos ay dito na din siya nag-umpisa kaya napasok si Oreko sa isang itim na bola. Alam ni Oreko na nasa loob siya ng ilusyon na gawa ng question sword. Sa una ay pinaparinggan siya dito ng mga boses na sinisisi siya dahil sa pagkasawi ng iilang tao. Alam niya na ito yung mga nasawi matapos subukan na kalabanin ng Chikyu sect. Ilang sandali lang ay mga boses ng mga nasawing miyembro ng Chikyu sect naman ang kanyang mga naririnig na sinisisi din siya sa pagkasawi ng mga ito sa pakikipaglaban. Pero hindi pa din siya nagpapadala sa mga ito hanggang sa lunurin na siya ng dugo at katapos ay napadpad siya sa maraming bungo.
Pagkabangon niya ay may mga parang kaluluwa ang nagsilabasan mula sa mga bungo na gustong maibalik ang kanilang mga buhay. Ito pala yung mga nasawi dahil sa paggamit ng essence and blood boiling technique. Ngunit hindi pa din natatabla ng konsensya si Oreko sa mga ito dahil hindi niya pinilit ang mga ito at sila mismo ang nagpasya para sa kanilang sarili. Habang pinagmamasdan naman nilang lahat si Oreko mula sa labas ay nagpasya na si Ryuken na gamitin ang Doshin. Sa pamamagitan nito ay mas lalaliman pa ng espada ang pagsisid sa puso ni Oreko. Biglang nahulog si Oreko sa isang lugar kung saan nakikita niya ang mga hinagpis ng kanyang mga nasasakupan matapos pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakita din niya ang mga huling sandali ng iba na nasawi dahil sa paggamit ng essence and blood boiling technique. May iba naman na sinubukan kung gaano na sila kalakas pero ito pala ang magwawakas sa kanilang buhay. Dahil sa mga nakita ni Oreko ay napapatanong na siya sa kanyang sarili kung ano ang rason bakit niya itinatag ang Chikyusek. Base sa reaksyon ng itim na bola ay alam ni Ryuken na tinatablan na ng konsensya si Oreko. Dahil hindi na kaya ni Rei na makita ang paghihirap ni Oreko ay susubukan niya na sanang puntahan si Ryuken para ipatigil na ito ngunit pinigilan siya ni Shachi. Ayon kay Shachi ay hindi umano magugustuhan ng kanilang leader ang gagawin niya. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Oreko ang Kenkoso para ipunin ang Reiki sa paligid gamit ang 10 pillars. Sa pamamagitan nito ay napapalakas niya ang kanyang puso. Ngunit di nagtagal ay isa-isa namang nagsibagsakan ang mga pillars kaya naisip kagad nila Ryuken at Hokako na balak ni Oreko na isakripisyo ang kanyang buhay para patunayan sa lahat na tama lahat ang kanyang mga ginawa. Dahil dito ay nagpasya na si Ryuken na itigil na ang question sword. Kagad siyang nilapitan nila Rei pero ilang sandali lang ay nawalan din siya ng malay. Kinabukasan ay dumagsa ang mga miyembro ng Chikyusek sa bahay kung saan dinala si Oreko. Ayon kay Ryuken ay pumasa si Oreko sa question sword pero may batas pa din siyang nilabag. Biglang nagising si Oreko at tinanong sila kung anong batas ang sinasabi nila. Ayon kay Hokako ay nilabag niya umano ang Mansen Meilo. Gusto nito na buwagin niya ang Chikyusek at katapos ay dapat din siyang bumalik ng Spirit Blade Sect para harapin ang kaparusahan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na pinaghandaan niya na din pala ito. Pinapasok niya si Mueka na daladala na ang iniutos niya dito. Ito pala ay ang approval ng Mansenmei sa Chikyu bilang opisyal ng miyembro ng Mansenmei. Dahil dito ay wala na ding nagawa pa sila Elder Ryuken at Hokako kundi ituring si Oreko na inosente. Makalipas ang ilang araw ay nagpasya na din si Oreko na ipaubaya kay Shojin ang Chikyu dahil babalik na siya sa Spirit Blade Sect. Lumikha na din siya ng mga plano para sa Chikyu Sect sa loob ng 5 taon. Dahil dito ay nagpasya na din si Kai na bumalik na ng kanilang sect. Pagkaalis ni Kai ay sinabihan ni Oreko sila Rei na dadaan muna siya sa kanilang bahay bago tumungo ng Spirit Blade Sect. Hanggang ngayon ay hindi pa din alam ng kanyang mga magulang na siya ang leader ng Chikyu Sect. Pagkadating niya sa kanilang bahay at habang kumakain sila ay may narinig siyang umiiyak na sanggol. Kaya dito niya na din nalaman na may kapatid na pala siya. Naging abala na din ang mga disciples na lumikha na ng kanya-kanyang report. Nang mabasa ni Lemoto ang mga report ay nakita niya na si Oreko ang may pinakamalaking nagawa dahil sa pagtatayo nito ng Chikyu Sect. Kaya ipinagmamalaki ni Ubu si Oreko bilang mentor nito. Sumapit na ang araw para sa pagbabalik ni Oreko sa Spirit Blade Sect. Habang nasa daan siya ay may nakita siyang 2 bata na naglalaro. Nilapitan niya ang mga ito at ibinigay ang kapa na sinusuot niya tuwing humaharap siya sa mga tao bilang leader ng Chikyu Sect. Makalipas ang ilang oras ay nagulat si Ofuki sa nakita niyang papalapit sa kanya. Akala niya ay ito ang leader ng Chikyu Sect ngunit ang 2 bata lang pala ito. Sinabi ng mga ito na ibinigay sa kanila ang kapa ng isang lalaki na nakatira umano dito. Gusto lang nilang ibalik ito dahil parang mamahalan ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina